Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 1-0. Episode 2, Protagonista 5. Magiging nakakatawa siguro kung may makakita sa amin. Isang malaking lalaki ang hinahawakan sa leeg at nakabitin na parang unggoy. Nakikita ko si Lee Hyun-sung mula sa kabilang tulay. Kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala, pero hindi niya talaga makita kung ano ang nangyayari dito. Dahil ito sa safety ward. Nakikita ko sila pero hindi nila ako nakikita. Pangalan? Ano? Ano ang pangalan mo? Tingnan mo itong malamig na paraan ng pagsasalita, katulad ng isang pangunahing karakter. Pero hindi tamang udyukan siya dito. Kim Dokja. Isang kakaibang pangalan. Madalas ko na yang naririnig. Sa puntong ito, parang bumaliktad ang tiyan ko nang tumama ang kamao ni Yoo Jong-hyuk dito. Yuh! Kahit na parang bakal ang balat ko na hindi tinatablan ng kutsilyo, napakasakit pa rin ang kanyang atake. Matibay ang katawan mo. Nasaagap mo na ba ang paggamit ng mga barya? Ganun ka rin eh. Bam! Muling tumama sa tiyan ko. Halos hindi ko mapigil ang pagdaing. Ang lakas nitong taong ito, nasa level 15 na. Ganito na siya kalakas kahit na isang pangunahing at isang sub-senaryo pa lang ang nangyayari. Talaga, ang mga likas na halimaw ay kakaiba. Itigil mo ang walang kwentang sagot. Sagutin mo lang ang tanong ko mula ngayon. Naiintindihan? Hindi ako sumagot. Inaasahan kong mangyayari ito. Gayunpaman, ito ang pinakamasamang sitwasyon na labis kong iniiwasan. Sa simula, mas nakakatakot si Yoo Jong-hyuk kaysa sa kahit sinong tauhan. Nasira na ang kanyang personalidad matapos siyang dumaan sa 3 pag-ulit ng kanyang buhay. Nawala ang kanyang mga prinsipyo para lamang mapanatili ang kanyang sarili. Ang kasalukuyang Yoo Jong-hyuk ay hindi magdadalawang isip para sa kanyang layunin. Sagot? CJ. Gamitin mo ang formal na pagsasalita. Ano kung ayaw ko? Sa pagkakataong ito, iniangat ko ang aking mga kamay upang salagin ang kanyang kamao. Parang nabasag ang mga buto ko pero naisalba ko ang sarili ko sa matinding pinsala. Bahagyang nagulat si Yoo Jong-hyuk at tumalim ang tingin niya. Ang tauhan na si Yoo Jong-hyuk ay nag-inat sa'yo. Mabuti naman. Hindi ako magpapatalo lang dahil siya ang pangunahing karakter. Pasensya na, pero mas matanda ako sa'yo, pro-gamer Yoo Jong-hyuk si. Kaya ikaw ang dapat gumamit ng formal na wika. Kilala mo ako. Kilala kita. Trabahador ako sa isang kumpanya ng laro. Isang kasinungalingan. Kahit nagtatrabaho ako sa isang gaming company, imposible kong matandaan ang mga pangalan ng lahat ng pro-gamers. Bukod dito, kamakailan lamang, si Yoo Jong-hyuk ay isang karakter lang sa isang nobela. Sikat ka. Minsan, naging tagahanga mo ako. Ang pagiging sikat ay bahagi lang ng istorya. Pero hindi kasinungalingan na ako ay isang tagahanga. Nagustuhan ko, kinamuhian, nagreklamo, at sinubaybayan si Yoo Jong-hyuk. Kaya't nagtiis ako ng mahigit 3,000 na kabanata kasama si Yoo Jong-hyuk. Tagahanga. Matagal ko nang hindi naririnig yan. Nagkaroon ng pagkamangha sa mga mata ni Yoo Jong-hyuk, parang bumalik siya sa mga alaala niya. Ngunit saglit lamang ito. Patatawarin ko ang iyong kabastusan sa pagkakataong ito. Pero hindi pa nagbabago ang iyong sitwasyon. Kita ko naman. Tiningnan ko ang aking mga paa na nakabitin sa isang walang laman na espasyo. Isa lang ang gusto kong itanong. Magtanong ka. Paano ka nakaligtas sa subway? Ito ang tanong na inaasahan ko. Patatawarin mo ba ako kung sasagutin ko ito? Titingnan ko. Kasinungalingan ito. Makikita sa mukha niya na hindi totoo ang sinabi niya. Ako lang ang nag-iisang mambabasa ng Ways of Survival. Maraming posibleng sagot ang dumaan sa utak ko. Ano kaya ang maaari kong sabihin upang makumbinsi itong regresor? Ang iyong pag-unawa sa tauhang Yoo Jong-hyuk ay tumataas. Ang iyong pag-unawa sa taong ito ay napakataas na. Ha? Ang mga kondisyon para magamit ang eksklusibong kasanayan na Omniscient Reader's Viewpoint Stage 2 ay natugunan. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang mga iniisip ni Yoo Jong-hyuk na parang bumuhos sa isip ko tulad ng agos ng tubig. Tanging si Lee Hyun-sung at Kim Nam-won dapat ang nakaligtas sa karwaheng yon. Ngunit patay na si Kim Nam-won at ang iba pa ay buhay. Paano ka nakaligtas? Sino ang taong ito? Tuklasin ang impormasyon.
Kung may makita akong anumang kahina-hinala, papatayin. Sunod-sunod ang mga naisip niya. Tagalog novel tagapagbasa. Bagaman nasa isang kritikal na sitwasyon ako, hindi ko mapigilan ang pag-angat ng mga sulok ng labi ko. May natitira pang 5 minuto bago matapos ang senaryo. Nagsimula akong magkwento. Sinabi ko ito gamit ang pinakamaikling, eksakto, at klarong mga salita. Mula sa unang paglabas ng Dokaibi sa subway hanggang sa katapusan ng unang senaryo. Siyempre, iniwasan kong banggitin ang mga kasanayan ko at iba pang mahahalagang bagay. Nakumpleto niyo ang senaryo sa pamamagitan ng pagpatay sa mga insekto. Maswerte kami. Halatang gulat na gulat si Yoo Jong-hyuk na napanganga siya. Ang hinaharap ay ganap na nagbago. Nalito siya. Sa orihinal na takbo ng kwento, magpapatayan ang mga tao sa karwahe 3,807 sa isang battle royale at tanging si Lee Hyun-sung at Kim Nam-won lamang ang makakaligtas. Magaling ang mata mo. Paano mo nalaman na may mga insekto sa karwahe? Ang pumatay na intensyon ay napuno ang mga mata ni Yoo Jong-hyuk habang dumadaan sa isip ko ang kanyang mga naisip. Regressor din kaya ang taong ito? Kung totoo, kailangan ko siyang patayin agad. Ang isang taong may pagkakasala ay iniisip na lahat ay nagsasalita tungkol dito. Hindi ako nagulat na na-misinterpret niya ako. Agad akong sumagot. Isang pagsabog. Pagsabog? Nalaman ko na may insekto dahil sa pagsabog mula sa karwaheng nasa unahan. Tumigil ang katawan ni Yoo Jong-hyuk sa mga salitang ito. Paliwanag ng mas simple. Nang sumabog ang karwahe, may batang nahulog at nalaglag ang net na gamit niya para manghuli ng insekto. Ako ang nakapulot niyon ng aksidente. Isang kahina-hinalang pagkakataon. Lahat ng pagkakataon ay kahina-hinala. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang mga tao sa kabila ng ward. Yung batang lalaki na nakatayo doon ang naghulog ng net. Tumingin si Yoo Jong-hyuk sa kabila ng safety barrier patungo sa Oksu Station, kung saan nakatingin ang mga tao sa amin. Hindi pa tapos ang senaryo kaya hindi sila makalapit o makapagsalita. Tiningnan sila ni Yoo Jong-hyuk, ngunit wala siyang ginawang aksyon. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mga mata at nagpalitan ang mga alaala ni Yoo Jong-hyuk sa aking isipan. Naiintindihan ko. Pagsabog. Hindi siya isang regressor. Hindi siya ang nagbago ng hinaharap. Sa halip nagbago ang hinaharap. Dahil sa akin. Nakikita ko ang mga taong namamatay sa sakit mula sa malakas na pagsabog at si Yoo Jong-hyuk na blangkong nakatingin sa kanila. Dahil pinatay ko sila, hindi tulad ng ibang mga pag-ulit. Dahil sa epekto ng omniscient reader's viewpoint, naramdaman ko ang mental na sakit at paghihirap ni Yoo Jong-hyuk. Tapos na ba ang mga tanong mo? Kung ganoon, pwede mo na ba akong pakawalan? At pumunta tayo sa Oksu. Kaunting oras na lang ang natitira para matapos ang senaryo. Ito'y mahirap. Ngunit ang isang bida ay bida pa rin. Lahat ng sinabi mo ay may katuturan. Hindi pa ako nakakita ng isang pangunahing karakter na kasing ingat ni Yoo Jong-hyuk. Ang isang baguhan ay hindi maaaring ganito kalmado. Abnormal ang kanyang pag-aangkop sa binagong mundong ito. Malamang siya ang pumatay kay Kim Nam-won. Siya ay higit pa sa kapaki-pakinabang, mapanganib na siya. Nagsimulang kuminang ng ginto ang kanang mata ni Yoo Jong-hyuk. Agad kong naisip kung ano ang ginagawa niya. Sa totoo lang, magiging kakaiba kung hindi niya ginamit yon. Sage's Eyes. Ang pinakamalakas na detection skill ni Yoo Jong-hyuk. Ang Sage's Eyes ay isang grade na kasanayan na nagpapakita ng attributes, window ng target pati na rin ang nakatagong impormasyon. Sa sandaling gamitin niya ito, hindi ko maiiwasang isiwalat ang aking pagkakakilanlan. Sa kabilang banda, naisip ko na ito rin ay isang magandang pagkakataon. Hindi ko pa kasi alam ang aking attribute at skills. Kung matutuklasan ni Yoo Jong-hyuk ang impormasyon ko, malalaman ko rin ang tungkol sa sarili ko. Pagkatapos, baka magamit ko ang impormasyong ito upang makaalis sa sitwasyon. Ang eksklusibong kasanayan na fourth wall ay na-activate. Na-detect ng fourth wall ang paggamit ng detection skill na Sage's Eyes. May mga spark na lumipad sa hangin at napatigil si Yoo Jong-hyuk. Cook, ano to? Tinakpan ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang kanang mata at tinitigan ako ng may kalituhan. Ikaw sino ka ba talaga? Pasensya na, pero ako rin ay nagtatanong ng pareho. Na-block ng eksklusibong kasanayan na fourth wall ang Sage's Eyes.
Hindi ko inaasahang may kasanayan akong magtatanggol laban sa Sage Ayes. Pagkatapos ng bookmark, narito na naman ang fourth wall. Nagpapakomplikado ito ng mga bagay. Hindi na maniniwala si Yoo Jong-hyuk ngayon. Kailangan ko siyang patayin dito. Isa siyang taong hindi nagtitiwala sa hindi niya nalalaman. Yoo Jong-hyuk, kailangan kong baguhin ang plano. Kailangan mo ng isang maaasahang kasama. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo kayang lampasan ang 46 lead senaryo ng mag-isa. Alam mo dapat ito. Nanliit ang mga mata ni Yoo Jong-hyuk. Paano mo nalaman ito? Baka ikaw. Huwag mo nang isipin kung sino ako. Direkta kong tinitigan ang mga mata ni Yoo Jong-hyuk at nagsalita. Ang mahalaga ay matutulungan kita. Ang mahalaga ay matutulungan kita. Hindi siya isang regressor. Kung siya ay regressor, hindi ako magiging ignorante sa kanya. Kung ganoon, sino siya? Marahil, kung hindi ko kayang itago ang lahat ng aking mga baraha, at kung wala akong pinakamalakas na baraha, tanging isang paraan lang ang natitira, ipakita ang baraha na magdudulot ng maling akala sa kabilang panig. Yoo Jong-hyuk, alam ko ang hinaharap na hindi mo alam. Ginamit ng karakter na Yoo Jong-hyuk ang kasanayang lie detection. Kinumpirma ng lie detection na ang iyong mga salita ay totoo. Dahan-dahang nanlaki ang mga mata ni Yoo Jong-hyuk. Paano? Paano pa nga ba? Impossible. May iba pang propeta bukod kay Anna Croft. At nasa South Korea siya. Propeta. Sa Ways of Survival, tanging ang mga propeta lang ang may kakayahang makita ang hinaharap at may pasibong kakayahan na i-nullify ang lahat ng detection skills. Sa katunayan, isang tao lamang ang may taglay na prophet attribute sa buong mundo ng Ways of Survival. Tanging isang propeta lamang ang makakapagtanggol laban sa aking Sage Ayes. Hindi ako sumagot at kinagat ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang mga labi. Magagamit mo ba ang future sight? Ito ay isang bagay na katulad nyon. Alam mo na darating ako dito. Naiintindihan ko. Kung siya ay isang propeta, makatuwiran ang lahat ng kanyang mga kilos. Ang daloy ng mga pangyayari ay nagsisimulang magbago. Agad na naiparating sa akin ang pagdadalawang isip ni Yoo Jong-hyuk. Ito ang tanging pagkakataon. Alam ko na may espesyal kang kapangyarihan, Yoo Jong-hyuk. Alam mo rin ang ilang mga bagay tungkol sa hinaharap. Tama. Ngunit hindi perpekto ang kaalaman na yon. Ang tanging kahinaan ng isang regressor ay ang pagbabagong nagaganap sa hinaharap tuwing ginagamit nila ang kanilang kaalaman sa hinaharap. Ibig sabihin, lahat ng regressor ay sa huli ay mabubuhay sa isang mundong hindi nila alam. Gawin mo akong kasama mo. Mapupunan ko ang mga bahagi ng hinaharap na hindi mo alam. Walang mas mabuting kasama para kay Yoo Jong-hyuk sa kasalukuyan kundi ang isang propeta. Sa katotohanan, magagampanan ko ang papel ng isang prophet. Ako lang ang tanging mambabasa ng kwento. May natitirang 1 minuto bago matapos ang senaryo. Yumuko si Yoo Jong-hyuk at nagsimulang mag-isip. Makakatulong ang isang propeta. May natitirang 50 segundo bago matapos ang senaryo. Hindi lamang para sa 46 gil senaryo, kundi maging sa paglaban sa Zarathustra sa hinaharap. Ngunit maaari ko ba talaga siyang pagkatiwalaan? May natitirang 40 segundo bago matapos ang senaryo. Kasama. Sa wakas, itinaas ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang ulo, habang tinititigan ko ang orasan ng may inis sa aking puso. Nakapagdesisyon na ako. Gagawin kitang kasama ko. Labis na pagkalubog sa eksena ang matindi nang nakaubos ng iyong mental na lakas. Ang eksklusibong kasanayan, Omniscient Reader's Viewpoint, ay na-deactivate. Hindi ko sigurado kung dahil ba sa pagod o ginhawa, ngunit ang eksklusibong kasanayan ay naputol. Ngayon, ang mukha ni Yoo Jong-hyuk ay mahirap basahin, parang isang aklat ng pilosopiya na walang anotasyon. Sinimulan akong dalhin ni Yoo Jong-hyuk sa Even Bridge. Siyempre, hawak pa rin niya ako sa kwelyo, pero naisip ko na magiging maayos na ang lahat. Napapayag ko ang makulit na regressor at nasa magandang posisyon na ako. Nang halos makatawid na kami sa Even Bridge at nasa tapat na kami ng ligtas na lugar, bigla siyang huminto. May isa akong huling tanong. Ano yon? Kung ikaw ay isang tunay na propeta, alam mo ang sarili mong hinaharap. Hindi ba? Sa sandaling nakita ko ang tahimik na mga mata ni Yoo Jong-hyuk, nakaramdam ako ng kilabot. Hindi pa tapos ang kanyang pagsusulit. Humigpit ang kanyang hawak sa aking kwelyo.
Kyuk. Itinaas niya ako ng kaunti, at isang banayad na hangin ang dumaan sa aking mga paa. Walang laman sa ilalim ko. Ang amoy ng dugo ay sumama sa amoy ng Han River habang ang mga ichthyosaurs ay tumalon papunta sa kanilang biktima na may mga nakabukas na bibig. Bitiwan ko kaya ang kamay na ito o hindi? Sa unang pagkakataon, nagsimula akong magpawis. Mag-isip. Kahit hindi ko marinig ang kanyang mga iniisip, alam ko kung ano ang gagawin ng taong ito. Ipikit ko ang aking mga mata at pinag-isipan si Yu Jong-hyuk. May natitirang 20 segundo bago matapos ang senaryo. Pagkatapos ay nakarating ako sa isang konklusyon. Yu Jong-hyuk. Sigurado ako kung ano ang gagawin niya. Kahit paano ko paisipin, wala nang ibang katapusan pagdating kay Yu Jong-hyuk. Nagsalita ako habang nakikita ko ang isang ichthyosaur na papalapit mula sa tubig. Sasabihin ko sa iyo ang 2 bagay muna. Ano yon? Una, hindi ako tagasunod mo. Kaya inaasahan kong igagalang mo ako mula ngayon. Pangalawa, makikipagtulungan ako sa iyo, pero kailangan mo ring ipangako na makikipagtulungan ka sa akin. Tinitigan ako ni Yu Jong-hyuk ng may interes at tumango. Well, ano ang sagot mo? Sumagot ako ng may ngiti. Bitiwan mo ang kamay mo at mawala ka, gago. Pagkatapos ay naglaho ang puwersa ng kanyang kamay na humahawak sa akin. Hinila ako pababa ng grabidad. Nakita ko ang mukha ni Yu Jong-hyuk habang ako'y nahuhulog. Nakangiti siya ng maliwanag, parang may ikinasaya siya. Anak ng. Naniwala ako sa iyo. Tiyak na ikaw ay isang propeta. Sa puntong babagsakan ko, naghihintay ang malaking bibig ng ichthyosaur. Ipinikit ko ang aking mga mata mula sa pagkabigla ng impact, kasabay ng malamig na tubig ng Han River. Habang ako'y humihinga, nilamon ako ng mainit at malawak na kadiliman. Hindi mo nagawang matapos ang senaryo. Tarantado, kailangan ko talagang gamitin ang pamamaraang iyon.